kung nasan si Kabayan. Ako hindi ko rin alam. Cabs! Good morning, Cabs! Magparamdam ka nga, Cabs, sa mga taga-DZMM. Miss ka na raw ni Camille, Cabs. Paano ba namang magpadala kang breakfast? Palagay mo, Camille, magpapadala ba ng breakfast si Kabayan pag niloko? O sisimangutan lang tayo? Oo nga eh. Wala na, ano? Hindi ka na masyadong loves ni Kabayan, Camille. Hindi ka na niya maalala. Magandang umaga po kay Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. ED, good morning po. Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig. Dati po namin kilala si chairman as ED. Matagal po siyang executive director ng Energy Regulatory Commission bago bumalik sa private sector, at nang pagbalik po niya, chairman na siya ng Energy Regulatory Commission. Hindi ba, ED? Oo, malayo-layo din biyahe. Ay, syempre, parang ang biyahe paakyat, ha? Attorney Nino, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin kahapon sa amin, baka abutin ng sa susunod na SONA. Maximum daw 1 year bago matanggal yung system law sa kuryente. Ba't po ang tagal? Yung pag-aamyenda ng batas, madali lang naman kung sasabihin lang na tatanggalin ang paniningil ng system laws. Kaya lang, kung ito ang gagawin, kailangan din naman ang napaghandaan ang magiging consequence ng pagtatanggal nito. Kasi itong gastos na ito ay hindi naman mawawala kumot matatanggal yung karapatan ng mga utilities natin na mabawi ito sa kanilang singil. So kailangan ng magdesisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa, o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So paano na ito sa kanilang operasyon, dahil kabawasan ito sa kanilang kita. At syempre, kailangan din ng paghahanda dito sa eventuality na ito, at ayaw naman natin na magkaroon ng epekto sa kanilang serbisyo. Opo, pero nilinaw na po kahapon yan ni Secretary Garin. Ang sabi niya, walang porsyentong may iiwan. Talaga pong tatanggalin daw sa singil sa tao ang technical and non-technical system loss. So, ibig sabihin, mawawala talaga yan. Ang tanong ngayon, sinong sasalo niyan? Oo, at kung ito nga ay eventually talagang tatanggalin lahat, so ito ba ay gagawin ng isang buhos lang o kaya ay magkakaroon ng transition? Kasi yung system loss, lalo na yung technical at non-technical, maaari itong mapababa. Pero kung mapapababa ang level ng system loss, kakailanganin ng mga utilities natin na mamuhunan sa mga bagong infrastruktura, o kaya naman ay magdagdag ng personnel para mas lalong mabantayan yung mga pagnanakaw ng kuryente. Siyempre, mangangahulugan ito ng karagdagang gastos sa kanilang distribution business, at mangangahulugan ito na maaari silang humiling ng karagdagang singil para sa kanilang distribution. Opo, nabanggit nyo yung salitang kita. Ano po? So mababawas sa kita ng mga private distribution utilities kagaya po ng Meralco. Pero ang mga electric cooperatives, nag-i-insist po na wala naman kaming kita kasi non-profit nga po kami. So saan namin kukunin yan kung sa amin ipapasa imbis na sa consumer, member consumers, saan namin huhugutin yun? Hindi nga kami allowed na kumita. Oo, yun na nga ang kailangan na pagdesisyonan din ng ating Kongreso, at hihintayin natin kung ano ang magiging pinal na bersyon ng pag-amyenda sa IPIRA tungkol sa pagtatanggal ng system loss charge. Dahil tama ka, yung mga electric cooperatives natin, ang kanilang nasisingil ay nakabatay lang doon sa kanilang aktual na gastos sa kanilang distribution business. Yeah. Itong pangungulekta ng system loss, ito nga ay pass-through supposedly. At ang kanilang ibinabayad sa kanilang mga generator, kabuuan, ito ay nanggagaling sa kanilang generation charge na nasisingil at
system loss charge. Correct. Ngayon, kung hindi na sila makakasingil ng system loss charge, mababawasan ang kanilang pambayad sa kanilang mga generation suppliers at mga ngahulugan nito na sila ang magtatapal nitong shortfall na ito. At Tama. kung wala nga silang kita doon sa kanilang distribution tariff, ay mangangahulugan nito na maghahanap sila ng mapagkukunan nito. Either kung lalaki kasi ang kanilang distribution sales, so maaaring mayroon silang extra. Pero kung siyempre, pag lumalaki man yung kanilang distribution sales sa kanilang mga customer, lumalaki din ang gastos nila dahil nagkakaroon ng inflation, so nagmamahal din yung kanilang gastusin sa operasyon. So, maaaring nagbabalanse lang din ito. Kaya yun nga ang dapat na pagdesisyonan at pag-isipan. Attorney Nino, hindi ba uubra na dalawa ang patakaran sa mga private distribution utilities dahil kumikita silang sasalunon. Pero sa electric cooperatives, dahil non-profit nga, ang consumer member nila ang sasalo. Hindi ba pwedeng ganon? Hindi ko pa masabi ngayon kasi dadaan pa ito sa konsultasyon at doon natin malalaman kung ano ang magiging pasya ng Kongreso. Hindi, pero pwede yun, na ganun ang klaseng patakaran o magsasabi naman ngayon ng Meralco, yung ibang hindi, teka muna, hindi walang discrimination, pare-pareho lang kaming entity, dapat pareho lang yung patakaran sa amin, or theoretically under the law, pwede yun dahil non-profit naman yung mga electric cooperatives. Pwede theoretically kasi wala naman din na talagang tinukoy sa batas kung ano yung rate setting methodology na mag-a-apply sa ating mga distribution utilities na non-stock, non-profit tulad ng mga electric cooperatives. So kung magkakaroon naman ng pagrebisa doon sa rate setting methodology ng ating mga electric cooperatives, so maaaring magkaroon ng puwang ang paglalagay ng isang item doon na return or kaya ay cost item para naman sa kanilang exposure dito sa gastos sa system loss. Kaya lang, titingnan din natin, baka naman ito mga kahulugan o iisipin ng iba na magiging parang circumvention noong kautusan ng Pangulo na talagang itong gastos sa system loss ay hindi na mababawi mula sa mga consumers. Hindi, unless ready yung gobyerno na mag-subsidize. Kasi nga, saan nga kukunin ng mga electric cooperatives yung dagdag gastos na yun kung wala nga silang kita? Kasi hindi nga sila allowed na kumita. So wala silang pagkukuhanan nun. Unless, sabi nga nila, merong subsidiya, ready ba ang gobyerno to subsidize it? Ano po? Anyway, usad tayo, Attorney Nino. Hindi ho ba dati, kayo nagsabi din ata, kung if I remember correctly, sabi ninyo, pabor din kayo na tanggalin yung VAT. Kasi dapat ang VAT ang pinatatanggal ng presidente. Mas malaki po yun. Mas malaking tulong po sa mga kababayan natin pag tinanggal ang VAT. Yung 12% na value-added tax, hindi ba, Attorney Nino? Oh, there was a time nung nagsisimula pa ang implementasyon ng EPIRA, talagang walang VAT ang pinapataw sa ating singil sa kuryente. Kaya lang nagkaroon nga ng expanded VAT at napasama na ang kuryente sa nasisingil ng VAT. At kung ito ay mawawala at 12%, nakikita natin sa singil na lang ng Meralco, mahigit 1.32 peso per kilowatt hour ang mababawas kung ikaw ay karaniwang consumer or residential customer consuming not more than 200 kilowatt hours. So, mahigit piso ang kabawasan. Kumpara kung itong pag-uusapan natin ay system loss or kaya kasama na yung VAT on system loss, ito'y mga nasa 5% lang ng ating total bill. Kaya nga pero kung pareho pa pong tatanggalin, system loss at saka yung value-added tax, pasensya na po sa mga naka-monitor na numero, na to-turn off kasi yung mga common tao pag numerong pinag-uusapan. Pero importante po na pag-usapan yung numero sa kasong ito dahil yan pong binabayaran natin buwan-buwan sa Meralco at mga electric cooperatives. So kung may 12 sana at more or less 5 to 6, o di mga 17 to 18% ang mawawala sa bayarin natin kada buwan, Attorney Nino. Oo, at syempre hindi pa natin pinag-uusapan yung iba pang component ng bill, yung mga ibang pass-through at isa na nga dyan yung bukod sa VAT kasi meron din tayo mga local franchise taxes, business taxes,
Siyempre, ang pinakamalaki ay yung generation charge natin. Opo, pag tiningnan nyo yung bill nyo, Attorney Nino, hindi ba ang pinakamalaki generation? Tapos, after ng generation, distribution na, no? Oo, karaniwan Tapos distribution na. tax na. Tama Tax ba? at yung transmission. At yung transmission dito, may nakapaloob dito na ancillary na related din doon sa pagsusupply ng mga generation company ng kapasidad nila. Kaya nga, hindi actually pangalawa, hindi pa, tama, pangatlo. Generation ang pinakamalaki, sobrang laki. Siguro may kalahati ng binabayaran natin generation, susunod ang distribution, at pangatlo po ang government taxes. Sa inyong palagay, pag tinanong kayo, halimbawa magkakaroon ng brainstorming dito, Attorney Nino, I'm pretty sure kasali po kayo dyan sa legislation. Ano po yung isasuggest ninyo? Pwede nyo ba isuggest? Kayo na yung kinatawan ng consumer. Kamo bawasan natin yung government taxes o di kaya tanggalin? Of course, mga option yan. At una, magsimula tayo doon sa pulisiya. Ang pulisiya kasi ng IPIRA ay walang subsidiya. Iyon ang general rule except yung mga maliliit nating subsidiya tulad ng Lifeline at saka senior citizen. Pero kung wala talagang subsidiya at ang ating binabayad sa generation natin ay kung ano ang totoong singil o gastusin ng pagge-generate ng kuryente, dapat tingnan natin ano ba yung nagpapataas doon sa gastusin na ito. At nakita naman natin ang karaniwan na nanggagaling kasi ang ating kuryente ay doon sa mga imported na fuel. At itong imported fuel na ito ay binabayaran natin ng dolyar. So mga kabit-kabit ito ng mga kadahilanan. Kasama na rin dito, syempre, kapag hindi sapat ang supply at tumataas ang singilan sa generation. So kailangan din na isaayos yung ating supply nang sa ganun ay hindi nagtataasan ng singil sa merkado, sa WSM. Okay, may patanong dito sa inyo, Pabol, Attorney Nino, gaano daw ba kalaki ang system loss na pinapataw ng Meralco at ng mga electric cooperative sa atin? Nilinaw mo yan kahapon kasi iba-iba po yung figure na lumalabas. For the record, gaano ba yung cap? Hanggang saang porsyento lang ang Meralco? Hanggang saang porsyento lang yung mga electric co-ops? Ang Meralco at iba pang mga private distribution utilities, ang umiiral na system loss cap nila ay 5.5%. Ang performance naman ng Meralco ay nariyan na rin within the cap at minsan nga ay mas mababa pa. Pero kung i-translate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-average ng 3.2 billion ang equivalent na system loss na yan, even if it is within the 5.5 cap. Kaya malaki-laking gastusin ito na ipapasalo sa ating mga distribution utilities kung sila nga ang sasalo doon sa final na magiging bersyon ng pag-aamyenda sa IPIRA. Ay, yung electric cooperatives, gaano katindi ang pinapasa nilang ang cap nila, no? Ang ating mga electric cooperatives, ginrupo natin sila ng tatlo at mayroon yung mga pinakamahuhusay na ng electric cooperatives, ang cap na ibinigay sa kanila o pinagagamit sa kanila ay 8.25%. Samantalang yung mga electric cooperatives natin na medyo hirap at or kaya naman yung kanilang franchise area kasi ay masyadong malawak at konti lang ang mga consumers o kaya yung density ay mababa or manipis, ang kanilang cap ay 12%. Itong mga caps na ito ay bumaba na nga dahil nagsimula tayo sa napakatataas na caps nung pagsisimula pa lang ng pagkakaroon ng system loss caps. Ang naunang caps ng ating mga electric cooperatives ay nasa 14.5% at naibaba na nga natin ito to as low as 8.25%. Ganon din sa mga private utilities. Nagsimula tayo sa mataas na cap nung pagsisimula ng IPIRA. 9.5% pa ang cap. At ngayon nga ay ibinaba ng ERC sa 5.5% na lang.
Opo. Sige, hanggang dyan muna tayo, Atty. Nino, at nosebleed na yung marami sa ating mga kababayan. Ang daming figure, pero pag-aralan po natin, kailangan pong intindihin po natin yan dahil tayo pong magbabayad niyan. Yan, matuto po tayo. Kasi dati pa nalulunod tayo sa mga ganyang terms, kaya ang sabi natin, hindi magbabayad na lang po kami. Kaya sa intindihin natin, hindi po intindihin po natin. Subukan natin intindihin ang mga numero at mga termino ng energy sector. Atty. Nino, maraming salamat po. Maraming salamat din, Alvin, at magandang umaga. Pupunta ka ba ng DOE? May event ata si PBBM sa DOE, hindi ba? May museum. Oo, papunta na ako Ayun. doon ngayon. Kaya rin ako Nga. maaga dito sa opisina. Tama. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat. Mabuhay ka. Si Oo, Attorney maraming salamat din. Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission, sa oras na 2:30. Ay, hindi pala. Nakita ko kasi may 2:30. 6:44 na pala. Magandang umaga sa iyo, Lolit Campanero. Amis ko na po si Doris. Oo nga po eh. Oo, pagdasal nyo na lang na gumaling na ha. Attendance check po, shout out sa mga barangay Mayamot,